Pagising ko, hindi ko makita asawa ko, tas yung anak ko bit na ng sister-in-law ko. Gusto kong pumunta sa asawa ko, pero hinarang nila ako kasi bawal pa nga daw akong lumabas. Matigas yung ulo ko kaya tumakas ako. At saka may share lang ako sa inyo guys kung anong kaugalian ng mga Chinese dito sa China. Pagdating sa pamilya nila, for example, kung dalawa kayo magkapatid, babae at saka lalaki, kapag yung babae mag-aasawa na, obligasyon niya talagang sumama sa bahay ng mapapangasawa niya. So, doon sila titira sa bahay ng asawa niya. At kung lalaki naman, siya yung tagapagmana ng bahay ng mga magulang nila. So, kapag mag-aasawa na siya, doon niya ititira sa bahay ng mga magulang niya ang mapapangasawa niyang babae. At saka obligasyon din ng anak na lalaki ang alagaan ng kanilang mga magulang. So, bali kapag mag-asawa na yung lalaki, sama-sama silang nakatira sa isang bahay ng mga magulang niya. Pero kapag dalawa yung anak na lalaki, so silang dalawang may obligasyon na alagaan yung mga magulang nila kapag tumanda na. At sila ring dalawa ang tagapagmana ng bahay o are-arean ng mga magulang nila. At for example, kung mag-aasawa na silang dalawa, so ititira nila yung asawa nila sa bahay ng mga magulang nila. So bali sa isang bahay, tatlo ang nakatira. Yung nanay nila at saka yung napapangasawa nila. Kaya kadalasan dito sa China, malalaki yung mga bahay. Dahil pag nag-aasawa niyo yung anak nilang lalaki, doon nila ititira yung mga asawa nila. So, bali sama-sama sila sa iisang bahay. Mabuti na lang talaga nag-iisang anak na lalaki yung asawa ko. Pero naman kapag yung babae nakipag-divorce sa asawa niya, pagbabalik siya sa bahay nila, parang wala na siyang karapatan sa bahay ng mga magulang niya. Kasi umalis na siya sa bahay ng mga magulang niya at may asawa na siya kahit pa divorce na siya. So, parang may mas karapatan pa yung napapangasawa ng mga kapatid niyang lalaki kaysa kanya sa bahay ng mga magulang niya. So, ganun madalas ang mga kaugalian ng mga Chinese dito sa China. So, ayan, pinuntahan ko pala yung asawa ko kasi kanina tinawagan ko siya. Nakita ko na sa dagat sila. Nangunguha sila ng shell. Kasama yung anak ko. So, ayun, sumunod ako. Kahit pinagbawalan ako ng sister-in-law ko na lumabas or pumunta. Pero tumakas ako kasi matigas ulo ko eh. But I'm not proud of it ah. Here, yung layo naman ng pinuntahan nila. Dala-dala pa nila yung anak ko. Tingnan niya. So, I'll show you kung ano yung kinukuha nila dito. What kind of shell. At guys, tibangan lang to nila ha. But some of them, yung mga kabataan, kinukuha nila para ibenta, ganun. Oh my God, I'm so tired. I don't know where my husband is. So yan, marami din mga bata. Pero yung anak ko, I'm sure, sobrang na ngayon nun. So, ginaganyan nila yun. Sa tulong kuha nila. Kalit pa yung kuha ni ate. Ito sa kanya marami na. Ang dami na. So guys, that is one of my favorite shell. Sarap na sarap pa kami yan. Jesus! Uulan na! Tapos hindi ko pa sila nakita. I don't know how to. Tingnan mo. Yung barko. Yung barko na yun yung mga nangingisda sa malayo, malapit sa Taiwan or some of them pumupunta na sa Pilipinas. Naririnig ko na yung dagat. Kilala ko talaga yung asawa ko daw. Hiwak. Grabe, ang layo. Tingnan mo yung nilakad ko kanina. Andun, malapit sa barkong yun. Nandito lang pala sila sa maraming tao. Pumunta ako dun sa may bato. Sobrang layo. Andun lang pala sila. Andun sila sa maraming tao. Kitang-kita ko yung dawi siya maglakad. At saka nakita ko pang may bit-bit bin siya. So, I'm sure anak ko nga yun. So, yun. Walang iya. Dami nilang huli siguro. But sabi ng asawa ko, after 15 years, ngayon lang ulit siya nakakuha ng shell. Tingnan mo yung anak ko. Ikaw, anda na ka malayo, marami. Pagod. Ibe! DJ! Ha? DJ! Come here, mommy. Ayaw pang umuwi. Ito yung dahilan nakita kang tatay niya kasi may bit na bata.
grabe. Ayun yung huli nila. Ay, kuha pala. Ba't naman uhulihin? Ano? Lang yan. Naglakad lang ako. Tapos babalik na naman ulit. Tane, oh, tane. Hane. Ije. Sobrang cute. Sobrang cute. Ije. Cute naman ang baby ko. Ay, ngi. Hmm? Ngi. 用超可，隻腳架嚟好。 Ay, anong ginagawa nila? So, ito yung kuha nila. Anak ko, grabe. Hala, malalim pala to. Walang iya. Ah, huhugasan nila yung kuha nila. Oh, marami na silang kuha. Oh. Agay, may hipon. Lumusot pa. Oh. 我配睇嘅要試咯。Parang ako lang ang nakakain yan eh. Lumayos na yung dalawa. 有冇下一邊手啊？ Yun yung kuha nila. Yung anak ko pagod na siyang maglakad. Gusto niya nang magpakantong sa tatay niya. Eh, yung tatay niya nakaputi at siya sobrang basang-basa na. Ang cute. I'm sure papagalitan ako pag uwi nito kasi tigas talaga yung ulo ko. Kahit bawal pa akong lumabas ng bahay. Kasi nga daw bawal akong mahanginan. Lumabas talaga ako. Matigas ulo ko eh. Pagod na siya. Gusto na niya magpakandong. So ayan yung mga kabahayan na malapit sa amin. So ayan, bahay lahat yan. At ngayon ko lang napansin yung bahay pala ng uncle ng asawa ko ang pinakamalaki sa bahay na meron dito. So that's his house. And that's his neighbor, our neighbor. Ayun, gusto nang magpagandong umiyak na. Pagod nang maglakad. Paano kargahin yan? Basang-basa yan. Gusto nang magpakandong. Tsaka yung bahay, nakikita ko pala bahay namin dito oh, sa likod ng red house na yun. Pero slight lang. Yung bintana pala nakikita ko. Pero talagang nakikita siya dito kasi pahaba din. Ay! Ako? Ay! Kuha lahat! Gusto niya rin kunin yung sapatos niya. May kuha oh. Ang dami nilang kuha ha. Cute. 年少了，当然就衰了。年少了。Pagod na yung tatay niya. Gusto niya pa rin magpakandong eh. Yan na nga yung damit niya oh. Puro ano. So, ito yung bahay ng uncle ng asawa ko na malapit lang kala sa dagat. As you can see kanina, ito yung nasa video. Sobrang laki niya. Para na siyang Sogo Hotel sa sobrang laki. At saka 6th floor ata to eh. At saka guys, mag-asawa lang nakatira dyan. Kasi yung anak nilang dalawa, yung isa yung doktor is nasa city, may condo. At saka yung isa naman is nasa Shanghai. Nag-aaral pa ng lawyer. So, ayan, dalawa lang sila palagi dyan. At yung bahay namin nasa likod lang.